Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Brea Agila Duro, ang inyong magiging guro sa araw na ito. At ating tatalakayin kung ano nga ba ang ponemang segmental. Ang ponemang segmental ay may 4 na bahagi. Ito ang diptongo, ponemang malayong nagpapalitan, pares minimal, at cluster. Bago natin talakayin ang 4 na bahagi ng ponemang segmental, ating tatalakayin muna kung ano nga ba ang ponemang segmental. Tara na! Ano nga ba ang ponemang segmental? Ang ponemang segmental ay binubuo ng katinig o patinig. Ang katinig ay consonants at ang patinig naman ay vowels. Ang ponemang segmental ay ang mga tunog na ginagamitan ng mga katumbas ng letra o titik upang mabasa at mabigkas. Ngayong natalakay na natin kung ano nga ba ang ponemang segmental, dadako na tayo sa mga bahagi ng ponemang segmental. Ang unang bahagi ng ponemang segmental, ito ang diptongo. Ano nga ba ang diptongo? Ang diptongo ay tinatawag sa alinmang patinig. Ano nga ba ulit ang patinig? Ito ay vowels sa Ingles. Ito ang A, E, I, O, U na sinusundan ng malapatinig na W o Y sa loob ng isang pantig. Ito ang diptongo, malalaman mong diptongo ang isang salita o ang isang tunog kung ito ay nagtatapos sa aw, iw, oy, at ay, iw, oy, uy. Nandito ang mga halimbawa. Unang halimbawa natin, ang aliw. Diba nagtatapos siya sa iw? Ito ay diptongo. Sunod naman, ang bahay. Nagtatapos siya sa ay. At ang ginaw ay nagtatapos siya sa aw. Yun ang tinatawag na diptongo. At ngayon, pupunta naman tayo sa pangalawang bahagi ng ponemang segmental. Ano nga ba ang pangalawang bahagi ng ponemang segmental? Ito ang ponemang malayang nagpapalitan. Ano nga ba ang ponemang malayang nagpapalitan? Ito ay tumutukoy ang mga salitang katutubong may mga nagkakapalitang ponema na hindi nagbabago ang kahulugan. Ito ay nagkakapalitang ponema lamang pero hindi nagbabago ang kahulugan ng isang tunog o isang salita. Nandito ang halimbawa natin, ang lalaki. Nagtatapos sa i. Lalaki. Nagtatapos siya sa I. At makikita natin ay isang ponema lang ang nagbago, pero hindi nagbabago ang kanilang kahulugan. Iisa lang ang tinutukoy na kahulugan. Tapos na tayo sa pangalawang bahagi ng ponemang segmental, dadako naman tayo sa pangatlong bahagi ng ponemang segmental. Ano kaya ito? Ito ay ang pares minimal. Ano nga ba ang pares minimal? Mga pares na mga salita o tunog na magkaiba ang kahulugan, ngunit magkatulad sa bigkas maliban sa isang ponema. So, ang ponemang malayang nagpapalitan natin, yun ay nagpapalitang ponema, pero hindi nagbabago ang kahulugan. Dito naman sa pares minimal ay magkaiba ang kahulugan, ngunit magkatulad sa bigkas maliban sa isang ponema. Nandito ang isang halimbawa natin, mesa at misa. O, di ba? Makikita ninyo na nagbalitan lang ng isang ponema. Pero magkaiba sila ng kahulugan. Magkaparehas sila ng pagbigkas o tunog, pero magkaiba sila ng kahulugan. Ito ang pares minimal. Ngayong natapos na natin ang pangatlong bahagi ng ponemang segmental, dadako na tayo sa panghuling bahagi ng ponemang segmental. Ano kaya ito? Ito ay ang cluster. Ano nga ba ang cluster? Ang cluster ay magkasunod sa magkaibang katinig. Ano nga ba ang katinig ulit? Ito ay ang consonants sa Ingles. Sa isang patinig. Ano nga ba ang patinig ulit? Ito ay vowels sa Ingles. Ito ang mga A, E, I, O, U na maaaring matagpuan sa posisyong pinal o posisyong inisyal ng pantig. Unang halimbawa natin ay ang card. Makikita ninyo sa halimbawang card ay nasa posisyong pinal yung ating cluster o ating katinig. At dito naman sa pangalawang halimbawa natin ay ang chart. Makikita ninyo na yung ating katinig ay nandun sa posisyong unahan at nasa posisyong pinal. Okay, ang cluster pwede rin siya sa posisyong
unahan, posisyong pinal, at posisyong inisyal. Yun ang cluster.